So today, pag-uusapan natin ang creation. Alright? So, ang creation, pinamagatan ko siyang in the beginning. Sabihin natin, in the beginning. Yun. Kasimple ng ating pamagat, ano? In the beginning. So, basahin natin ang Genesis chapter 1 verse 1. Napakaikling phrase lang nito, Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Let us pray sa ating pagpapatuloy. Father, we thank you sa pagkakataong ito na muli kami ay magninilay-nilay sa iyong mga salita para makita namin ang katotohanan, ang liwanag sa gitna ng dilim. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Araw na ito, yung pagsubaybay sa amin ay manatili sa buong oras na kami ay mag-uusap ng iyong salita. Purihin ka, dakilang Diyos. Nawa ang lahat ng aming mga viewers ngayon, naka-live kami, ay makita nila ang salita mo at makita nila ang katotohanan. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright? So, pinili ko, matagal kong pinag-isipan, pero pinili ko na lang, I decided to read the whole chapter of Genesis 1. Okay, pwede ko namang hindi na lang ito basahin kasi very familiar na ito sa iba sa atin. But for the benefit of those na hindi naman masyado nakakapagbasa ng Biblia, at least ma-review nyo ang babasahin kong mga sitas sa Genesis chapter 1 because this is one of the most important teachings of the Bible. This is actually the foundation of all the teachings in the Bible. Kaya nga, pag sinabing Genesis, ang ibig sabihin ng salitang Genesis ay beginning, umpisa. Yan ang ibig sabihin niyan, ano? So, now, sabi sa verse 1, babasahin ko lang siya sa Tagalog, ano? Binasa na natin kanina sa English. Sa Tagalog, ganito, hindi ko nilagay dito, pero pakinggan nyo na lang. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Kita nyo, walang hugis, walang anyo. Ano bang itsura ng walang hugis o walang anyo? Walang hugis. Hindi mo mawari yung shape niya. Kung trapezoid ba or whatever. So, walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So, the beginning pa lang, may tubig na kagad yung earth. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan o kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. So may tubig sa taas, may tubig sa ibaba, andi dito ang kalawakan, ito yung sky. So ibig sabihin, kaya merong rain, no? Meron talagang watery part doon sa taas, right? So, at nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Sa English naman yan ay sky, okay? Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang ikalawang araw, the second day. Punta tayo sa pangatlong araw. So, araw-araw ito ginawa ng Diyos, ano? So, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw.
Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan mula sa langit. Ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang araw upang upang tumanglaw kung gabi. Or ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Iniligay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim, nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, pati yung mga maliliit na mga shrimps na ganyan. Yan. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon na siyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-5 araw. Biruin nyo, sinasabi lang ito ng Diyos, tapos nangyayari na lang. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari, ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya ng ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao. Ayon sa ating larawang. Ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibong. Kaya yung mga hayop nung unang panahon ay puro herbivores, walang carnivore. No, hindi ginawa ng Diyos ang mga hayop para kumain ng meat ng tao. Alright? So, kaya sa paradise, walang carnivorous animal. Alright? Kasi ang pinahintulot lang ng Diyos na ipakain ay mga luntiang halaman at gulay. Alright? So, yan. Verse 31, ang sabi dito, o sabi pa dyan, at ito nga ang nangyari. Verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ika-6 na araw. Amen? Palapakan natin si Lord. So, first time tayo nagbasa ng buong chapter 1, buong chapter ng Bible. So, the Bible says, God created the entire universe in less than 1 week. Ilang araw? 6 days. God rested on the 7th day. So, 6 days lang niya ginawa. Day 1, ginawa niya ang iliwanag, ang light. Ayan. Day 2, ginawa niya ang sky, ang sea. Day 3, ginawa niya ang land and plants. Day 4, sun, moon, stars.
And then day 5, ginawa niya ang birds and sea monsters, yung mga sea creatures. Okay? Mga dambuhalang mga halimaw sa dagat. Alright? Day 6, sa kanya ginawa ang tao at ang mga land animals. Alright? So, ang tanong, dito papasok na yung ating pag-uusapan. Ito bang mga araw na binanggit dito ay literal na 24-hour day talaga? Ito o hindi? Literal, mahabang panahon ba ang tinutukoy dito o pinatutungkulan ito? Kasi 1 week lang ito eh. Lahat. Literal o hindi literal? Ano sa palagay niyo? Napaisip kayo? Sino na nag-isip nito? Naisip niyo. Sabi sa Bible, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw. Literal ba ito na 24 hours a day? Kasi siya din ang gumawa ng oras eh. Nilagay niya yung araw at ang buwan na nagdidikta ng 24 hours a day. Tapos sinabi niya dito ay first day, second day, third day. Literal o hindi literal? Pag sinabing hindi literal, ito ay tumutukoy sa mahabang period of time, no? 1 day not. They say God in 1,000 days. With God, nothing is impossible. God is here, there, and everywhere. He is, hindi uso sa kanya ang past, present, and future. Tayo lang merong past, present, and future because time exists with humanity. But time does not matter with God. No? Ang millions of years noon ay present sa kanya ngayon at future pa din yun sa kanya. Walang time sa kanya, walang boundary kay God. So it does not apply. Ngayon, meron kasi akong message kung bakit pinagdidiinan ko to. Meron akong gustong iparating sa inyo at i-inculcate sa inyo. Alright? Mamaya, darating tayo sa dulo nito. So, sasagutin natin yan sa ating discussion. Ang aim o ang layunin ko sa ating mensahe ngayon ay para i-establish ang pananampalataya niyo sa mga nasusulat sa Biblia at hindi sa mga kaalaman at karunungan ng tao. Okay? Alright. So then, para nang sa ganun, when time comes na makarinig kayo ng kakaibang paliwanag sa mga nasusulat sa Biblia, ay hindi na kayo magugulat. Kasi, narinig nyo na ngayon, alam ko na ituro na yan eh. Hindi ka na magugulat, hindi ka na mawiwindang ang pananampalataya mo. Alright? Meron kasing merong tatlong school of thoughts. Merong 3 school of thoughts tayo sa ating panahon na ginagalawan. Ang atheism, Gnosticism, at saka agnosticism. Alright? Sino sa inyo nakarinig na ng atheism? Taas ang kamay. Mga atheists. Narinig nyo na ito? Hindi pa. Alright? Sinong atheist dito? Okay? Alright, Gnosticism, Gnostics. Agnosticism, Agnostics. Mamaya, papaliwanag natin to. At tayo ay na-impluensyahan ng mga pananaw o ideolohiya ng tatlong ito sa ating school na kinalakihan at yung simbahan, yung relihiyon na kinabibilangan ng iba't ibang relihiyon sa mundo ay impluensyado din nito. So pag-usapan natin isa-isa ito at ilalapat natin sa ating binasa. Ang mga atheist po ay tahasang naniniwala na walang Diyos. Period. Tapos ang usapan, walang Diyos para sa isang ateista. Walang supernatural being na gumaggovern sa universe. Para sa kanila, lahat ng relihiyon ay false. Pero sobra ang paniniwala nila sa science and philosophy. Yan ang mga atheist. Kaya karamihan o marami sa mga atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos, ay mga scientist, professors, mga tagapagturo, mga mahuhusay, mga matalino, mga aral, mga doctor of etc. etc. Alright? Diyan mo makikita ang kamangmangan ng mga pantas na di naniniwala sa Diyos. Okay? Itong
atheism. Alright? Now, so, ang atheism, ateismo, hindi paniniwala sa sinumang Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos na pinaniniwalaan ng mga ng Judaism, ng Christianity, etc. Atheism is the lack of belief in the existence of any deities. Atheists do not believe in any gods or goddesses. Ganun yun. Ang pinaniniwalaan lang nila ay science, logic, and philosophy. Alright? Now, meron ako ditong ipapakita kung bakit nagkakamali ang mga atheists sa kanilang posisyon. Ano? Lahat ng OS ay ginawa. Sino dito ang mga graduate ng IT? Taas ang kamay. Gusto ko lang makita. 1, 2, 3, 4. Ang dami. Mga IT. Alam niyo yung sinasabi kong OS. Operating System. Isang sistemang nag-ooperate. Tumatakbo, gumagana. Lahat ng OS ay ginawa. Tama? Kung walang gumawa, dapat walang OS. Kung hindi ginawa ang operating system, ay di walang gumawa, di walang OS, walang operation. Ano? Hindi mabubuo ang anumang operation kung walang nagbuo nito. Tama ba? Agree kayo? Pero dahil nga may OS, so may gumawa. Okay? Principle ito, tanim nyo to sa inyong isip, no? Na maling-mali ang mga hindi naniniwala na merong Diyos na gumawa ng mga bagay na ating binasa. You have to understand, lahat ng OS, operating systems, may creator. Hindi yan basta mabubuo ng walang gumawa dyan. Tulad ng kalukuhan ng Big Bang Theory. Ha? Na nabuo na lang daw itong kusa nang walang gumawa. Alam niyo yung Big Bang Theory? Kita niyo yan, parang mga buhangin, ano? Parang mga alikabok. Ang sabi diyan, bigla na lang daw sumabog sa gitna ng kalawakan at kung ako'y may hawak na buhangin at ihahagis ko sa sahig, pum! Ano mangyayari sa buhangin? Sasabog at kakalat. Ang tanong, mag-o-operate ba yon o mananatili lang na ganon? Mananatili lang. Kasi ang sumabog na ito ay hindi operating system. Hindi nag-ooperate. Nandyan lang sila. Pero ang universe ay isang malaking operating system. Gumagana, tumatakbo. Naintindihan natin? So, hindi siya basta, mga katuwid, hindi siya basta sumabog na lang. Alright? So, you have to understand that. Lahat ng operating system may creator. Alright? It contradicts nature. Yung mga yung Big Bang Theory. It contradicts nature, the laws of physics, and the laws of thermodynamics. Okay? So, alamin nyo na lang. Uso naman ng AI ngayon eh. Ano itong mga laws of thermodynamics na ito? Sa kanila mismo galing ito. Laws of physics, pero kinukontra ng kanilang Big Bang Theory ang kanilang laws. Alright? So, tanungin kita, ikaw. Halimbawa, ikaw. Ba't ka nandito sa mundo? Kasi may gumawa sa'yo. Tama? May gumawa sa'yo. Alright? So, kung walang gumawa sa'yo, wala ka dito. Mama mo, gumawa sa'yo. Tama, di ba? Kung walang gumawa sa'yo, wala kang pinagmulan, basta ka lang sumingaw sa mundong ito, it's against the law of nature, law of physics, and law of thermodynamics, which these are laws of science. So they contradict themselves by teaching the schools all over the world about Big Bang Theory. Okay? So, ang tanong ko naman sa iyo din, Jerry, ba't ka nabubuhay? Ba't ka buhay ngayon? At lumaki kang ganyan? Ha? Lalaki ka pa ba? Bakit? Ang sagot ay kasi may nag-aalaga sa iyo. Alright?
Ganon din ang mga operating systems. May nagme-maintain yan. Makina ng sasakyan, mechanical system, technical system, internet system, cellphones, Google Apps, robotics, puro system operated lahat yan. May nag-create at may nagme-maintain. Tama ba? Lahat ng system ay ginawa ng mga brilliant minds. Palibhasa, they were created after the image of a brilliant creator who is God. So lahat ng system na gumagana, hindi ka parang buhangin na inihagis mo dyan, nandyan lang yan, hindi magbabago. Pero lahat ng nag-ooperate, yan ay may gumawa para mag-operate. At the same time, mini-maintain yan. Lahat ng OS ba mini-maintain? May regular updates yan. Ha? So hindi lang yan ginawa para iiwan, may scheduled periodic maintenance yan. Kaya nga may mga regular updates ang mga cellphones at apps natin. May nangangalaga dyan para gumana ng maayos ang operating system ng ating mga cellphones. O ngayon, uso ngayon ang AI. Tama? Artificial Intelligence. Si Siri. Kakausapin mo lang yung cellphone mo, susunod na sa'yo. CC, ChatGPT, ano pa? Meta, sa Google, bagong-bago. Alright, mga artificial intelligence ito. May gumawa nito. Hindi ito basta na lang gumanon. Tama ba? At para manatiling maayos ang takbo nito for a long period of time, kailangan i-maintain ito. Meron tong regular updates. Mga scientists na mismo ang nagsabi na billions of years daw ang existence ng Earth at saka universe. Kung walang nagme-maintain nito, tatagal kaya ang sumabog mula sa Big Bang? Hindi. Hindi gagana kung hindi ito operational. Tama ba? Nakita nyo, nagkumpul. Ang daming pulis. Teka, huwag tayong dumaan doon. Hindi ko dala lisensya ko. Kaya ang daming pulis doon, no? Bakit ang daming pulis? Anong papasok sa isip nyo pag maraming pulis? May operation. Kaya sila nandoon, merong nagbuo ng operation na yon. Tama? Merong layunin yon. Nandoon sila. Ganon din kung bakit nag-i-exist ang universe sapagkat ito ay merong nagbuo. So maling-mali ang mga atheists sa kanilang akala. Ang tatalino pa naman nila. Alright? Ang katawan natin, operating system din po ito. Alright? By the way, ang universe, pansinin yung universe. Ang buong universe ay operating system, tapos may mga maliliit na operating system din, katulad ng solar system. Sa tingin nyo, kung walang nagme-maintain at hindi dinesign ito, mananatili kaya ang Earth sa kanyang axis? Ang lahat ng planeta na hindi sila magbabanggaan, maglalabo-labo? Hindi. That's why this is an operating system. Katulad ng katawan natin. Our body is operating system din to. Utak, nervous system, yung puso natin. Cardiovascular system po yan. Bituka natin. Ano pa? Ito ay digestive system. Inaalagaan natin yan, iniingatan para mag-function ng maayos at dumami ang birthday. Tumagal. Alright? So lahat ng bagay sa daigdig ay operating system. At lahat ng operating system by principle, somebody created it and somebody is maintaining it. Amen? So, lahat ng bagay na gumagana, operational, ay system, may bumuo at nag-maintain. Ang gobyerno natin, anong tawag? Government system. Ang ekonomiya, economic system. Politika, political system. Ang eskwela, education system, educational system, etc., etc. Lahat ng bagay na may operasyon ay system, may nagbuo at nagpapanatili nito. There's somebody existing. There's gotta be somebody existing. That's why we gotta believe, even if we don't see God, that God is behind His creation. Amen po ba? Kaya dito pa lang sa system na sinasabi ko, yung mga atheists, sinasabi nilang walang Diyos na gumawa na nag-maintain ng universe, maling-mali kayo. Hindi tatakbo ang OS
ng daigdig kung walang isang supernatural being na lumikha at nangangalaga sa kayusan ng napaka-complex na daigdig na to. Ang buong cosmic arrangement, ang mga planets, ang stars, and galaxies in the universe, they are perpetually sustained with balanced energy, gravity, and time para manatili ang kaayusan ng kanilang ng lahat sa kanila at hindi maglalabo-labo ang mga planeta sa kalawakan. Merong genius mind na nag-design at nag-iingat niyan. Amen? Everybody say there's God. Kumbinsido na kayo na meron Diyos? Doon pa lang. Ewan ko, ba't hindi sinasabi ito sa YouTube? Dami ko nung napanood paliwanag tungkol bakit totoong may Diyos. Hindi ko narinig to eh. Alright? So talagang pinagmumuni-muni ko lang ito. Ang mga atheist ay di naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sila saan? Sa science and philosophy. Mga system din yan eh. Scientific system, ano pa? Philosophical system, alright? Pero tao lang may gawa sa mga system na yan. Sa mga taong gumawa ng system, naniniwala kayo, mga atheists. Pero sa Diyos, hindi. Ay nako, ang description ng Bible sa inyo ay ito. Alam niyo kung anong description ng Bible sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Ano? Basahin natin. Gusto kong kayong bumasa, ha? Ready? Mga taga-Roma, 1:22 hanggang 23. Pakilakas. Meron bang microphone tayo dyan? Alright, so paki-ready. Sabihin nyo pag ready na. I'd like this to be heard sa ating live. Okay? Alright, ready. So, mga taga-Roma 1:22, 23, ready begin. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na. Sila'y manghangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Yes. Alam nyo kung ano ang description ng Bible sa mga hindi naniniwala sa Diyos? Estupido. Hangal. Alright? Sinearch ko kay Sisi, ningi ko kay Sisi, ano ang ibang term ng salitang hangal? Bobo? Dumb or stupid? Tanga? Utak biya? Sira ulo? Yan ang binigay ni Sisi. So ang tao pala na hindi naniniwala sa existence of God, nagmamatalino, magaling sa siyensya at filosofiya, ayon sa Biblia, balikan natin, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Bakit? Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, ng mga 4 na paa, ng mga hayop na may 4 na paa at mga hayop na gumagapang. Kung paano ang mga naniniwala sa Diyos ay buong buhay nilang iniukol ang sarili sa research and study kay Lord, ang mga ateistang sayantipiko naman ay buong buhay nilang iniukol ang sarili nila sa research and studies sa mga tao, sa mga ibon, sa mga hayop na may 4 na paa, at sa mga hayop na gumagapang. Yun ang pinag-ukulan nila eh. Lumalabas na bilang mga sayentipiko ang mga walang kwentang bagay sa mundo na nilikha lang ng Diyos, no? Na pinag-uukulan nila ng buong buhay nila, siyang dinidiyos nila para lang sa mga plaque, Nobel Prize Awards at mga Lifetime Achievement Awards ng tao na iiwan din nila paglisa nila sa mundo. Ganun ang mga scientists. Sobra nilang research studies hanggang tumanda, namatay na lang sila. Inubos nila ang kanilang pera, ang kanilang resources, ang kanilang buong buhay at hindi sila naniniwala sa Diyos. Tawag ng Biblia sa kanila ay mga hangal. Alright? Sabi sa 1 Corinto 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito
ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Now, yan ang mga atheists. They completely denounce the existence of God. Meron pang dalawa, binanggit ko kanina, di ba? Gnosticism, mga Gnostics, at saka agnosticism, mga agnostics. Ang mga Gnostics po ay, para sa kanila, they believe that salvation is obtained by knowledge gained. Ibig sabihin, naniniwala din sila sa Bible. Pero, kailangan daanin sa science, daanin sa knowledge, daanin sa filosofiya. Kailangan ipaliwanag mo yan ng maayos. Kailangan ang Biblia at ang siyensya ay magkasundo. Alright? The Bible is not a science book. The Bible is not a historical book. Amen? Pinipilit ito ng mga Gnostics kasi pag sinabing Gnostics, yung gnosis, na ito po ay, ang ibig sabihin ito, knowledge. Knowledge ang pinaka-sentro ng kanilang faith. Kung walang understanding and knowledge, they will not believe, which is totally against God's principles. Kasi God's principle does not require you to understand so that you will believe. You will have to believe so that later you can understand. Kahit hindi mo naintindihan si Lord, manampalataya ka na lang. Amen? So they are totally opposite. So bukod sa mga atheists, meron pang dalawa. Magkaibang kategorya pa ito ng mga pantas o marurunong na tao, biblically speaking, na nagmamarunong, ang mga Gnostics and agnostics. Mga scientifico din at theologians. Nagba-Bible, mga professor ng Bible school, ang mga theologians pa ang karamihan sa mga Gnostics at saka agnostics na mga to. Tandaan niyo itong mga terms na to, no? Kasi influensyado nila ang mga Bible school, influensyado nila ang teachings ng iba't ibang relihiyon. That's why tinuturo ko ito sa inyo para maitama at based sa Bible ang understanding natin, hindi based on the wisdom and knowledge of man. Amen? Alright. Ang mga Gnostics po ay mga taong naniniwala na sa pamamagitan ng kaalaman o knowledge or gnosis ay maliligtas sila. Nalala niyo yung kausap natin doon sa Oppo? Alright? Aminado siya na agnostic siya at saka Gnostic siya. Malawak ang paliwanag niya sa being born again. Parang first time ko lang narinig, no? Kinakailangan ganun para mas maintindihan niya ang pagiging born again. Without that, he does not believe na masisave siya. Alright? Now, karamihan sa mga ito ay proponents ng ideya ng Big Bang Theory. Sila ang nagsusulong ng Big Bang Theory at Evolution Theory na na-develop mula sa theory din, Theory of Relativity ni Albert Einstein noong early 1900s. Mga pantas na tao sila, may pinag-aralan. Ano ba ang Big Bang Theory? Alright? So, ang Big Bang Theory po, ayon sa mga scientists ay ayon sa mga scientists, ang Big Bang Theory ay ang universe daw ay 13.8 billion nang nag-i-exist. Ayan. Okay, ito. So, paano nila nalaman ito? Okay? Merong lumabas na telescope. Alam nyo ba na may bagong na-inventong very advanced na telescope ngayon na pumalit sa Hubble telescope noong 20th century. Dumating ang James Webb Space Telescope at ito na ang pinakamahal na telescope na ginawa ng US at bago lang ito. At meron itong mga bagong discoveries na lahat ng discoveries nila halos gamit ang Hubble telescope ay isinantabi na. At ang sabi nila, baguhin na natin ang mga libro sa eskwelahan kasi mali. At nagsorry sila, sorry we lied. Okay? Dahil sa telescope nito, no? Ayan. Napansin nila, naobserbahan nila ang tatlong bagay na dati nilang alam. Dati ang alam nila 13.9 billion years ang edad ng universe. Mali, napansin nila 14.5 billion pala. Nung dumating si James Webb Telescope, hindi, 26.7 billion pala ang edad ng ating universe. Ano kayang kasunod? Alright?
So unreliable talaga mga scientists. Ang Earth daw ay 4.5 billion years old na nag-i-exist. At ang humanity ay 2.8 million years ago nandito na sila sa Earth. Now, saan ito mag-fit sa Bible, sa binasa natin kanina? Ha? Ano-ano ba itong mga tao? Sila yung mga homo. Ayan, nakita yung mga homo? Sinasabi lang galing sa unggoy, mukhang mga unggoy kasi. Alright, mga Neanderthals. Alam niyo, kita yung number 4, yung Hobbit. Anong palabas ito? The Hobbit, yung ring, yung mga malilit na tao na, sila yan. Alright, so ang pinakamatalino sa kanila, yung number 8, Homo sapiens. Ito yung mga, diretso kung tumayo, tayo na yan, mga itsura natin. Yan. And as always po, ang NASA has never been accurate in their numbers. These incredibly large figures bilang edad at ng mundo, ng universe at ng humanity ay ridiculous. At iisa lang ang sinasabi ng mga numerong ito sa akin, na ang Diyos ay timeless and boundless. Posibleng ganun nga po. Alam niyo bang sabi ng James Webb Telescope, kasi gusto nilang abutin kasi ang paniniwala nila, ang universe ay may wall, may hangganan, parang bilog na ganun. Okay? Andi dito ang Milky Way, andi dito mga galaxies lahat, and then, gusto nilang abutin yung pinaka-wall, at hanggang saan ba talaga ang hangganan ng universe? Napansin nila, habang umaabot ang kanilang telescope doon, at lumalagpas na sa mga galaxies, napapansin nila, umuurong din yung wall. Hindi nila maabot-abot. Ang simpleng paliwanag lang ng Bible, there is no boundary at ang eternity. Amen? Ang tingin nila, dahil sobrang laki, parang habang lumalayo sila, mas mabilis pa daw sa speed of light na lumalayo din yung wall ng universe. Naintindihan natin? Simple lang ang word na ginamit ng Bible. Universe is eternal. No boundaries. Amen? God is not bound by time. Amen? God is not bound by time and matter. Tandaan natin yan. At ang bilang daw, sa sobrang laki ng universe, ang bilang daw ng mga galaxies na nasa loob ng universe ay maabot ng more than 200 billion galaxies, of which Milky Way is only one. At sa Milky Way, nandoon ang sun, nandoon tayo. At ang Milky Way ay binubuo ng billions and billions of stars. At ang isang star, ay kasinlaki ng milyones din na sun. At ang laki ng sun ay 1 million Earth para maging kasinlaki ang Earth ng sun. At ang isang pinakamaliit na star ay millions of sun para maging kasinlaki ng pinakamaliit na star. At ang Milky Way galaxy ay binubuo ng billions of stars. And there are billions of galaxies. At habang sila'y umuusad palabas ng wall, napansin nila, there are billions of universe. Hindi lang pala isa ang universe. Kaya tinawag nila ngayon na multiverse. Hindi na kundi multiverse. Hanapin niyo yan sa YouTube. Mag-research kayo. Sa Google niyo yan. Tanong niyo kay CC ChatGPT. Okay? Now, lahat ng ito ay isa lang ang term ng Bible. Everlasting, eternal, and boundless God. Amen? Without God, wala lahat ng ito. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, either one day or billions of years don't make a difference with God. Because He is here, He is there, He is everywhere, all at the same time. Christ fills all things everywhere with Himself. Sabi sa Ephesians 1 verse 12 yan, ha? Sulat nyo, Ephesians 1 verse 12. Christ fills all things everywhere with Himself. Kaya Jesus Christ was hanged on the cross 2,000 years ago. It is as fresh. Yung blood na natigis sa krus, kasing fresh yan ng ngayon. Amen? He fills all things. To Him there is no past, present, and future, for He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Ang NASA, NASA,
kung magsalita about their findings, they are very sure, very positive. Kaya lahat ng mga science books ng school, yan ang nakalagay. Pero later, pag may bagong findings sila, sasabihin nila, sorry, we lied. We have to change our books. Now, where do these things fit in the Bible, doon sa binasa natin? Saan kaya nandoon sa Genesis chapter 1, itong Big Bang Theory na ito? Itong 26.7 billion years of existence ng universe at saka 4 years old ng Earth. Saan malalagay yan sa binasa natin kanina? Wala. It will not fit. Amen? Alright? Alright. Meron tinatawag na dahil dyan, ginawa nila ito ngayon ng storya. Alam niyo, mga Gnostics at saka agnostics, they also believe the Bible. Kasi it's a knowledge book. It broadens their understanding about science and existence of humanity. They also believe the Bible, unlike sa mga atheists. Kaya lang, nakukonfuse sila. Teka, naniniwala ako sa Big Bang Theory na ang daigdig ay ganito nakatanda, pero sa Bible, days lang daw eh. 1 day, 2 days, 3 days, 6 days lang ginawa ang Earth. Saan fit itong aking paniniwala? Ginawa nilang storya. Para paniwalaan nila ang Genesis 1, ginawa na nilang storya, ang Genesis 1, at ifinit nila ito sa Bible. Kung ang mga atheists po hindi naniniwala sa Diyos, sila ay naniniwala sa Diyos. Ang mga Gnostics and Agnostics. Ang mga ito ay nagpasimuno ng strange teaching na gap theory. Everybody say gap theory. Alright, gap theory. Tandaan niyo ito. Kung ang mga ito'y siningit nila ang theory na ito sa Genesis chapter 1, verse 1 at verse 2, kung saan sa verse 1 daw, doon naganap ang Big Bang Theory. In the beginning, God created the heaven and the earth. Bago dumating sa verse 2, sinira daw ng Diyos ang original creation niya. Kaya namatay ang lahat ng dinosaurs. Nawala ang lahat ng mga Neanderthals, mga hobbit. No? Nawala sila lahat kasi sinira ng Diyos for no apparent reason. Kaya pagdating sa verse 2, ang sabi daw na dyan, and the earth was without form. Nilikha niyang heaven and earth, tapos nilikha niyang walang form ang earth. Teka muna, it doesn't add up. Ibig sabihin, sinira ng Diyos, kaya walang form. Doon nila pinasok yung ideology na yon. At itinuturo nila ito ngayon. So, para sabihin na between verse 1 and verse 2, billions upon billions of years ang pagitan ng verse 1 at verse 2. Hindi siya one day. God did not create His creation in only one day. Ito ay long period of time. Ang interpretasyon nila sa day 1, day 2, day 3, day 4. They don't believe in the words of God. They believe in their own understanding on the Word of God. Anong ibig sabihin nun? I see Jesus. Kung ano yung previous understanding nila, inilalapat nila sa sinasabi ng Bible for them to believe the Bible. Ayaw nila ng exegesis, gusto nila I see Jesus. Alright? So, ganon. And according to them, dito sa verse 1, nabuhay yung mga humanities who lived long before Adam and Eve around 2.8 million years ago. Alright? And then for no apparent reason, sinira ni God ang first creation niya, so namatay lahat ng original human species, kasama ang mga dinosaurs. Kaya wala ng dinosaurs. Kaya ang findings nila sa mga fossils ng dinosaurs, billions of years. Kasi sinira daw ng Lord ang una niyang creation. They must have forgotten to consider also na sinabi ng Bible that death, everybody say death. Death only came when sin came into the world. Nagkaroon lang ng kamatayan nung nagkasala ang tao. So, hindi pa pwede
na may namatay before Adam and Eve. Dahil sinira ng Diyos. Kasi death only came when man committed sin. Alright? At may specific na taong tinutukoy kung sino ang nagpasok ng kasalanan at nagsimula ng kamatayan. Alam niyo kung sino? Pakibasa, Romans 5:12, ready, go. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sins brought death, so that spread to everyone, for everyone sinned. Nagsimula lang ang death kay Adan. Si Adan daw ay recreation na lang kasi ang original na humanity ay mga homo. Okay? Who lived 2.8 billion or million years ago. Adam was created about 6,000 years ago only. Ha? Alright. So nasusundan niyo ako? So anyway, ikapo nila, after billions of years, for no apparent reason, winasak ni God ang kanyang original creation. Kaya daw, pagdating sa verse 2, ang sabi, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Yan ang sabi dyan. At dahil dyan, beginning verse 3, ito na, verse 3 na, yung binasa natin kanina, ha? Doon na nagsimula ang first day. Beginning verse 3, God started to put everything back together. He recreated. Everybody say recreated. He recreated everything daw. Which is not true. That's false. Hindi recreation ang nangyari sa pagkaka-create niya ng sun, moon, stars, lahat ng yan. Ito ay creation, original creation. Alam niyo kung saan ko nababasa sa Bible? Saan natin mababasa sa Bible ang recreation? New creation? 2 Corinthians 5:17. Panahon ni Jesus Christ. No? The old is gone. The new has come. The old creation is gone. The new creation has come. Everything is new. Doon lang nangyari ang recreation ni God. At ito is spiritual recreation, hindi physical recreation. Amen? So, hindi totoo ang teaching nila na ito. Huwag niyong lituhin ang inyong sarili na pag sinabing day 1, day 2, day 3, God created His creation na millions of years. Don't believe in the theory of science. Amen? So, ang sinasabi nilang lahat na ginawa ng Diyos ang buong chapter 1 from verse 3 hanggang kay Adan, hindi po ito original creation. Yan ang sinasabi nila, kundi ito ay recreation lang ng universe. Wrong. Very wrong. Kaya wala silang makuhang supporting verses sa Bible. Wala talagang supporting verse sa Bible itong gap theory na ito na nagkaroon ng gap yung verse 1 at saka verse 2. Okay? Kayong mga Gnostics, bawal kayong magdagdag sa nasusulat. Yan ang sabi ng Bible. ICGC ang ginagawa ninyo sa interpretation sa Bible, yung inventong theory ng mga tao nung 19th century lang ito lumabas Yeah, yung Big Bang theory, yung evolution theory, yung inventong mga theory nito pinipilit nating ilapat sa Biblia. Okay? So, mali. Ano ba talaga ang truth? Okay? Ano ang truth? Meron din pong isa pang nagtuturo, no? Bago yung truth na sinasabi ko. Okay? So, yan yung gap theory na sinasabi natin kanina pa. Meron pang isa, day-age interpretation. So, gap theory interpretation, and then merong day-age interpretation. Ano naman to? Ito naman yung mga nagsusulong ng paniniwala na ang 6-day creation daw ay age. Pag sinabing age, long period of time. So yung first day na create ni God ang liwanag, ang dilim at liwanag, ito daw ay long period of time. No? Para bang walang kapangyarihan si God na gumawa ng sabihin lang niya mangyayari agad. Alright? Hindi literal na 24-hour day para ma-fit in dito yung 13.8 billion years old na universe. With the earth being 4.6 billion years old. Alam niyo, ang earth po, mayroon pong, ang mga tunay na Christians, they believe in young earth. Everybody say young earth. Young earth principle. Dalawang klase mga naniniwala sa taong nagsusulong ng Genesis chapter 1. Young earth believers, young earth creationists,
at saka mga old earth creationists, that God created the heavens and the earth billions of years ago. Mga old earth yan. At grabe ang debate nito, yung dalawang ito. Alright? So tayo ay mga young earth creationists. Amen? Alright. So pinitin nila yan, ay si Jesus ang kanilang ginawa. Now, ano yung tamang paniniwala? Pangatlo, the literal day interpretation. So we believe that Genesis chapter 1, day 1, day 2, day 3 ay literal na 24 hours a day. Marami pang ibang interpretation actually dyan, hindi ko na nilagay, ano? So, pero ang pinakatamang interpretasyon lang dito sa Genesis 1 ay yung literal day interpretation. Kasi with it, the readers of Genesis take the word of God by faith as they are written, walang dagdag, walang palapalagay, walang theory. Yan ang sinabi. First day, second day, third day, siya ang gumawa ng kung gaano kahaba ang one day. O di 24 hours. Take it by faith. Matanggap mo man yan o hindi, maintindihan mo man yan o hindi, by faith. Okay, the Bible is supposed to be taken by faith to God, not by understanding. Kaya nga ako, medyo ano din ako eh. Nag-iingat din ako sa sobrang pagpapaliwanag ko. Kasi baka mamaya ang inyong faith nakasalalay na sa understanding nyo sa paliwanag ko. Wherein si Jesus Christ, naobserbahan ko, basahin nyo ang Matthew, Mark, Luke, and John, hindi niya ipinapaliwanag ng malinaw ang mga preaching niya. Si Paul, hindi rin malinaw masyado magpaliwanag. Nasusundan natin? Pero mga tao, they take God's word, they take Paul, they take Jesus by faith without even understanding that. Naintindihan natin? Now, bakit napakalaga nito? Bakit mahalaga ito sa atin? Kasi sa panahon natin ngayon, na napakarami ng relihiyon, iba't ibang paniniwala, interpretasyon sa Biblia, kaisipan, kaalaman, impormasyon at mga ideolohiya, at ang bilis na lang makuha ang mga impormasyon ngayon na kailangan dahil sa advanced AI, artificial technology or intelligence systems na available sa public ng libre. Grabe, ano itong mga AI na to? Ginastusan nila ito ng milyones, tapos libre. Kung hindi ka aware sa mga tricks ng kaaway, ng dyablo, sa mga naririnig mo, na itinatanong mo, pag may duda ka sa mga turo ng pastor na ninyo, sa inaatinan yung church, pupunta ka sa radyo, pupunta ka sa TV, itanong mo kay Soriano. Tanong mo kung kani-kanino, tanong ka kay INC. Kung duda ka kay Soriano, punta ka kay INC. Ngayon, may uso ngayon, may nagpapaliwanag nga para sa mga Katoliko. Tanong mo kay Father. Nandyan siya. Doon sila nagtatanong. Hindi nila itinatanong sa Biblia. No, delikado ito. At kapag hindi mo alam ang tricks ng kaaway at hindi ka well-grounded sa Word of God, baka madali kang masway at maligaw ang pananampalataya mo sa maling katuruan. Amen po ba? Tandaan nyo, when Jesus came and called His disciples, hindi mga pantas at mga nag-aral, hindi mga aral ang mga kinuha niyang disipulo. Hindi mga magagaling, mga tuwiran at hindi magaling magpaliwanag. Mga ordinary people lang sila. Hindi malalim mag-isip. Mapapansin nyo, tuwing nagpapahayag, nagpipreach si Lord, nagtuturo si Jesus sa mga disciples, hindi mo alam kung may naiintindihan ba sila o wala kasi walang nagtatanong. Pagkatapos si Jesus Christ mag-preach, walang nagtatanong. Mga disciples niya. Ang tatahimik nila lahat. Para sa akin, parang wala silang naintindihan. Alam niyo kung sino ang mga matanong sa audience ni Jesus na nakikinig sa kanya noong panahon? Yung mga aral. Yung mga aral. Sino yung mga aral noong unang panahon? Mga Pariseo. Mga scribes. Pag sinabing scribe, writer, newspaper man, sila ang mga nagsusulat, silang gumagawa ng mga matatalino to, mga pantas. Scribes and Pharisees. Hypocrites, yan ang sabi ni Jesus sa kanila.
Mga hypocrites kayo. Yung mga aral, mga pariseo, mga pantas, at sila pa yung di naniniwala, mga Gnostics at agnostics sila. Naintindihan natin? Yes, mga religious leaders. Sila yung nagtuturo ng kakaiba sa turo ni Jesus. Sila yung natanong. Ha? Kaya sila nakikinig kay Jesus para hulihin si Jesus sa mga sinasabi niya. Naintindihan natin? At magkaroon sila ng dahilan para akusahan si Jesus. Ganun. Pero Jesus Christ did not even care kung naintindihan ng mga disipulo niya ang turo niya. Amen? But since Jesus Christ, pag nagturo, puro mga malalalim, puro mga talinhaga, no? Puro mga out of this world, ang mga audience niya. Do you believe? Tinanong niya si Martha. Sabi niya kay Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet he shall live. And he who lives and believes in me will never die. Sabay tanong niya kay Martha, do you believe in this, Martha? John 11:25 to Sabi niya, do you believe in this, Martha? Alam sinagot ni Martha? Yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God who will come into this world. Ang tinanong, do you believe in this with what I just said? Ang sinagot niya, I believe in you. Ibig sabihin, di niya naintindihan yung sinabi ni Jesus na He is the resurrection and the life. Ang sinagot niya, basta I believe in you. Ganon yun. Basta maniwala ka sa Panginoon. Maniwala kang may Diyos. Maniwala ka sa Diyos. Kahit sinabi niya na one day lang create ni God yan, at sabi ng science, billions of years na yan, dito ka sa Bible maniwala, wag yun sa science. Amen? Kasi naniniwala ka sa Diyos kahit hindi mo naintindihan ang mga sinasabi ng Diyos. Dapat lang na hindi natin masyadong maintindihan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Diyos siya. Pag siya naintindihan natin ang gusto, baka Diyos ka na o baka siya hindi na Diyos. Ganun lang yun. Kaya mas gusto ko yung punto na hindi ko naintindihan si God ng lubos. Amen po ba? Ang mga disipulo naniniwala sa mga sinabi ni Jesus kahit di naintindihan. Paano ko to nasabi? Paano ko nasabing di talaga nila naintindihan ang mga preaching ni Jesus? Ha? Kasi noong muling nabuhay si Jesus, napansin niyo ba ito? Review your Bible, basahin niyo nung nag-resurrect si Christ. Nung muling nabuhay si Jesus at nagpakita siya sa kanila, sobrang nagtaka sila at di makapaniwala. My Diyos, nabuhay. Hindi sila makapaniwala muling nabuhay si Lord. Wala silang naalala na sinabi na pala ito ng Panginoon bago pa namatay si Jesus. Na mangyayari lahat ng ito, mamamatay ako, and then muli ako mabubuhay, at kakatagpuin ko kayo sa isang lugar. Wala silang naalala. Ibig sabihin, wala silang naintindihan nung nagpipreach si Jesus. Basta lang naniwala sila na siya ang Messiah, Son of God, wala na akong pakialam kung maintindihan niya o hindi. So wala silang nagtaka sila. Nung mabuhay, nakita nila ulit si Jesus. Wala silang naalala na sinabi na pala ng Panginoon ito na mamamatay siya at muling mabubuhay at kakatagpuin sila doon sa isang lugar. Naalimpungatan na lang po sila at naalala nila nung binuksan ni Jesus ang kanilang isipan. Ay oo, sinabi na pala ito noon. Naalala nila na. Sa kanila naintindihan ang lahat. Naintindihan natin? Hindi naghahanap ng magagaling si Lord. What is the message? Pag sinabi ng Bible, kinaiintindihan o hindi, paniwalaan mo ang mga walang pagdududa ang sinabi ng Biblia. Amen? Ang Genesis chapter 1 ay isa lang itong example na hindi kayang ipaliwanag na lahat ng creation, vast creation ay nangyari lang sa 6 na araw. Ganon din ang lahat ng mga mangyayari in the future. Yung diniscuss ko nung nakaraan, yung Great Tribulation, yung Rapture, ano pa? Yung 1,000 millennial reign of Jesus Christ, yung New Jerusalem na bababa dito sa earth. Pilit natin itong iniintindi o inuunawa. Hindi natin maintindihan. Tanggapin na lang natin as they were written, walang dagdag, walang bawas, walang kulang. Amen? Ang tunay na pagsampalataya kasi ay di nakasalalay sa ating karunungan, hindi nakasalalay sa ating pangunawa sa Panginoon, kundi pangunawa sa nagsasalita na siya ang Panginoon
at siya ang katotohanan. Amen? Trust ang tawag dyan. Everybody say trust. Tiwala sa Diyos na nakaalam ng lahat. Proverbs 3:5. Pakibasa ng sabay-sabay. Proverbs 3:5 at saka 7. Ready? Go. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Mga kapatid, kayo na mga nanonood ngayon sa ating live program at pag ito'y sinend nyo sa mga kaibigan, mga kapwa nyo, naway magmulat ito, magbigay ng pitak ng kaunawaan sa salita ng Panginoon at pananampalataya sa Panginoon. Manampalataya ka kay Jesus Christ, pinakamahalaga sa lahat. No? Kung wala pa si Christ sa iyo, in case you die tonight, hindi mo sure kung pupunta ka sa heaven or what? For sure, you will go to hell kasi all are sinners. And if Christ is not in you, kahit anong understanding, kahit gaano kadaming alam mo sa Biblia, useless yan. Isa lang ang kailangan natin. Si Jesus Christ ay dapat nasa puso nyo. Tanggapin mo si Jesus Christ ngayon, repent of your sins, say, God, Lord, I'm a sinner. Forgive me of all my sins. I accept you into my heart. Jesus, cleanse me from all my sins. Pray that prayer and you will be saved. Trust in the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for your word. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng konting pagbabalanse sa mga naririnig namin at mga dati na naming alam. At kami buong pusong naniniwala sa iyong sinabi sa Biblia. At well-grounded kami ngayon sa iyong word at ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpahayag sa amin. This is our prayer, Father. We pray na lahat ng mga nakapakinig sa araw na ito ay makilala ka. Habang tayo nakayuko, nakapikit, gusto kong imbitahan kayo, sino sa inyo dito, sa ating mga nanonood online, at sa lahat dito sa atin, kung merong gustong tumanggap kay Jesus Christ, you'd like to receive Christ into your heart, to be assured of your salvation. You know, once we step out of this life, once you die, once you pass away, there's no more chance in the next life. Your soul will continue to exist. Two places lang ang pwede mong kapuntahan, with Jesus in heaven or in hell for judgment. And we are all sinners. If you have not decided yourself to be with Jesus, all right? You have the opportunity. I'm giving you the chance na tanggapin mo si Jesus Christ sa heart mo ngayon at ibigay mo lang ang iyong tiwala sa Kanya. Tell Him na, Lord, you died for my sins. I accept you as my Lord and Savior. Meron ba dito sa atin, sa ating audience ngayon, who would like to accept Jesus Christ as Lord and Savior? Meron ba? Yung mga hindi pa, alam ko karamihan sa inyo dito, tinanggap nyo na si Christ. Those of you who are not even sure yet, in case you die tonight, if I would have to ask you, in case you die tonight, God takes you away, are you ready to face the Lord? Or are you ready to face judgment? If you're not sure that you're going to heaven with Jesus, I'd like you to raise your hand. I'll pray for you. Pagpipray kita, para tanggapin mo si Jesus. Meron ba? Dito lang. Kung wala, doon sa ating audience, doon sa ating live, saan ka man nandoon ngayon, pwede mo itaas ang inyong kamay, at pray this prayer. Jesus, I accept you into my heart. I am a sinner. I repent of all my sins. Trust in your word. I take you into my heart. Give me eternal life. Wash me cleansed by your blood. Live inside of me and let me live for you. Thank you, Jesus. Father, we praise you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Until next time, sa ating muling pag-aaral ng salita ng Panginoon.